Ipinangalanan na ng Department of Interior and Local Government ang ilan sa mga malalaking establishmento na nakakabara sa daluyan ng San Juan River. Pangako ng gobyerno, pananagutin daw ang mga ito. Nakatutok si June Veneracion. Hindi lang mga informal settler nagpapasikip sa mga pangunahing daluyan ng tubig. Sa San Juan River pa lang, nasa mahigit 100 gusali at pribadong ari-arian na ang sumasakop sa gilid ng ilog. Ang patakaran, dapat may 3 metrong easement o distansya ang anumang istruktura sa magkabilang bahagi ng ilog. Isa sa mga tinukoy ng DILG, ang SM Center Point na ang parking area halos nakasagad na sa gilid ng San Juan River. Legally, ang riverbanks pwedeng matitled. Okay, so tama yon. But they cannot build on it. It is illegal to build sa 3 meter. Kung sisilipin, makikita rin ang bakod ng Central Colleges of the Philippines na halos nakasagad na sa may tubig. Gayon din ang University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center o UERM-MMC na dikit ang bakod sa estero. Ayon sa source ng GMA News, kasama ang nasabing eskwelahan at ospital sa mga nakitang lumagpas sa 3-meter rule. Inihahanda na raw ng Interagency Task Force ang listahan ng mga establishmentong nakaharang sa San Juan River. Pero ayaw pang sabihin ni Justice Secretary Ilayla de Lima kung sino-sino ang mga posibleng makasuhan. The complaint is being drafted. It will be submitted to me very soon. Tapos ipa-file na. But it will be filed, the complaints will be filed by the Solicitor General. Ang sabi ni DILG Secretary Mar Rojas, maaring may iba pang paraan maliban sa magsasampa ng kaso. Maaring hindi buwagin ang mga estruktura. Ang kabilang pangpang ng estero ang lulugan, pero ang magbabayad ang may-ari ng nakaharang na estruktura. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ng pamunuan ng SM Center Point, pero wala pa silang tugon. Ang pamunuan ng UERM-MMC, nais munang makita ang mga kaulang dokumento mula sa gobyerno, saka raw sila magbibigay ng pahayag. Hinihintay pa rin ng GMA News ang pahayag mula sa pamunuan ng Central Colleges of the Philippines. Sakop ng Quezon City ang SM Center Point at ang Central Colleges of the Philippines. Sabi naman ng Office of the Building Official ng Quezon City, no comment muna raw sila sa ngayon. Kapag napaluwag na ang gilid ng ilog, plano ng gobyernong lagyan ito ng kalsada na pwedeng daanan ng sasakyan. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang paglilinis sa ilog at estero. Sabi ng DILG, wala raw sasantuhin ng gobyerno sa programa nitong mapaluwag ang mga daluyan ng tubig para mabawasan ang problema ng pagbaha sa Metro Manila. Ang patakaran sa mga informal settler, patakaran din daw kahit sa malalaking establishmento. Well, they have to vacate. The same way that the ISF have to vacate, they have to vacate this 3-meter easement. That's a violation of the water code. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.